And indeed, it is well with our soul because Jesus is on His throne. Ang Panginoong Jesus ay walang ginawa, walang inisip, kundi ang ikabubuti natin. Sabi niya sa John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Ang intensyon, ang layunin, ang gusto ng Panginoong Jesus para sa atin, isang buhay na maayos, mapayapa, masaya, makulay. What can Jesus' presence, what can Jesus' touch do to each one of us? Ang ating pong pag-aaral, pinamagatan natin, do a Cana. Cana is a place where the Lord did His first miracle. So do a Cana, ulit-ulitin, gawin ang mga nangyari doon. Salamat Diyos namin sa langit sapagkat kayo Diyos na mahabagin. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, hugasan sa aming mga karumihan. Restore us, O God. We declare our sinfulness before you. We declare our need for your forgiveness and cleansing. Lead us, teach us, heal us. At ngayon, Panginoon, kayo pong siyang mangusap, turuan niyo po kami na ang buhay namin maging paulit-ulit na pagpapala at tumanggap ng mga pabalik-balik na mga pagpapala mula sa inyo. Mangusap kayo, O Diyos, kayo pong nais namin maging tagapagsalita ngayon. Gamitin niyo lang inyong lingkod na daluyan na inyong pagpapala. At sa proseso ng pagpapala mo sa amin, Panginoon, itaas niyo lang ang inyong pangalan. Heal us. Empower us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Ang Cana po na ating binabanggit ay lugar kung saan unang himala ng Panginoon ang nasaksihan ng mga tao. John 2, verses 1 to 5. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee, and Jesus' mother was there. And Jesus and His disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to Him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever He tells you." So Cana is a very special place because a very special event happened there. Isang kasalan ang naganap dito sa Cana. At alam niyo ng mga kasalan noon at ngayon, talagang malaking event. Talagang masaya ang pagtitipon, pinaghahandaan. At lalong-lalo ang mga pamilya ng lalaki, sila ang naghahanda ng pagkain, sila ang naghahanda ng masasarap na maiinom. At bahagi ng usual meal sa Israel ay wine. Hindi naman sila umiinom ng para malasing, kasama talaga yon sa pagtitipon at yun ang kumbaga tubig nila, lalo at handaan. And there was no more wine, which of course meant great embarrassment. Obviously, ito pong si Jesus at ang kanyang nanay na si Maria ay kamag-anak ng lalaki. Dahil itong si Maria ay nabahala na wala nang maiinom na alak yung mga bisita. It meant, of course, less festivities, less happiness, less enjoyment. Yung mga tao pa naman, bihis na bihis, pinaghandaan yung event na yun. After 1 year of betrothal ng magnobyo, doon pa lang sila ikakasal. So lahat nag-aabang ng panahon na yun, napakalaking disaster na mauubusan ng handa. So there have no more wine, sabi ni Mary kay Jesus. Para natin may imagine na hinila niya sa isang tabi at sinabihan niyang, they have no more wine. Anong ibig sabihin? That there was a need. May pangangailangan. At ang pagsasabi na ito ay hindi lang news. Mary was suggesting that the Lord helped. That He helped the people to do something which really means produce wine. Kasi niya, wala nang alak, wala nang maiinom, mapapahiya ang pamilya natin, mapuputol ang pagsasaya, masasayang ang paghahanda ng marami. At sabi naman ng Panginoon, it's not yet time, it's not yet the best moment. Pero sabi naman ni Maria doon sa mga katulong na nakaharap, obviously, sa kanilang usapan, do whatever He tells you. So niya, ano man ang iutos sa inyo, gagawin nyo, ha? It means to be ready to obey Jesus and be ready to see His glory. So napaka-dramatic moment. John 2, 6 to 8. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim.
Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." And they did so. So sa bili ni Maria, sabi niya sa mga katulong, kung ano man ipagawa sa inyo, gagawin nyo. Ngayon, may 6 na tapayan doon. Tiga-6 na galon ang laman ng isang tapayan. So, times 6, it would be 180 gallons. So, anywhere from 120 to 180 gallons ang laman. Walang laman, mga nakataob. Kasi ginagamit yon for ceremonial washing. Hindi naman kailangan ngayon, may handaan, may party. Ang sabi ng Panginoon doon sa mga katulong, humigib kayo ng tubig at punuin nyo lahat yung mga yan. No? Sumunod naman ang mga katulong na ito. There were 2 unusual instructions. Kakaibang utos. On a time like this, fill the jars with water. Handaan eh. Paano kami pupunta sa balon malayo? Iigib. Iiwan namin yung aming ginagawa. Iiwan namin yung aming trabaho. Paano nangyari yon? Pero sumunod sila. At noong ang mga tubig na ito ay nakarating, at pagkatapos niyan ay isinalin doon sa mga tapayan, sabi naman niya, ngayon, sumalok kayo mula dyan sa tubig na yan na nasa tapayan at dalhin nyo sa master of the banquet. Ang mga handaan po noon, may master of the banquet. Siya ang nagpapasya kung anong ipapakain, anong ulam ang ilalabas, at anong alak ang isisilbi sa mga tao. Hindi ka pwede mag-serve nang hindi dadaan sa kanya, titikman niya muna lahat. So sabi niya, bukod sa humigib kayo ng tubig, nung nailagay ng mga tubig sa jar, sa mga banga, sa mga tapayan, sabi niya, ngayon, sumalo kayo, patikim nyo doon sa master of the banquet. John 2, 9 to 10. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guest had too much to drink, but you have saved the best till now." Nung makatikim, itong taga-tikim ng alak, sabi niya, wow. At tinawag niya yung groom, "Bilib ako sa'yo." Yung iba, ang isineserve sa simula, masarap na alak, at pagka medyo nalilibang na yung mga uminom, tsaka na lang inilalabas yung mga second class na wine, hindi na halata. Pero ikaw, kakaiba. Mas tumatagal, mas sumasarap ang isineserve mo, and you have saved the best for last. So the master of the banquet was clueless as to what happened, that he was tasting actually water that had been turned into wine. Obviously, alam na natin na yung tubig, matapos salukin sa balon, nung inilagay doon sa jar na sinabi ni Lord na lagyan, nung salukin, hindi na siya tubig, naging first class wine. And so, the master of the banquet was impressed. Humanga siya. And John 2:11, this, the first of his miraculous signs, Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Unang himala ng Panginoon ito sa lahat-lahat. Before this, hindi pa siya gumagawa ng ganitong mga himala. Nakita ng mga katulong na umigib ng tubig at saksi na tubig talaga yon, na naging alak ang tubig. At ang kanyang mga disciples na alam ang nangyari ay lalong nagtiwala sa kanya. It was his first miracle. It was the first show of his glory. That's why Cana is very, very memorable. Now, what really happened in Cana? Ano ba talaga ang nangyari? What did they do in Cana? First of all, Jesus turned water into wine. Alam na natin yon. Pero laliman natin ang pagbasa. Jesus turned an ordinary thing into an extraordinary thing. Yung karaniwan na tubig, naging hindi lang alak, espesyal na alak. What else did Jesus do? Jesus provided a good thing to those in need. He provided essential provisions to those who were on the spot. Malalagay sa alanganin at kahihiyan yung mga tao, at hindi lang yun, mapuputol ang kanilang kagalakan, at may pangangailangan sila, and Jesus provided for that. So the first miracle was very fabulous. It was a foretelling of things to come, that Jesus could turn simple water into very special wine, and that He would be sensitive to the needs of people, that He would provide
for their needs. Not only a basic need, but Jesus provided a special thing to an event. He provided happiness and liveliness to a party. Nakikita din natin ang first miracle niya, hindi magpalakad ng lumpo, hindi nagpagaling ng maiketong, nagpasaya ng isang pagtitipon. Bahagi sa ministry ng Panginoon ang magpasaya. Hindi lang magpagaling, kundi magpasaya. And the Lord saved people from want and also from embarrassment. That Jesus is interested that people are able to save face. Hindi mapahiya. Kaya dapat ang mga Kristiyano din hindi mahilig manghiya. Kasi mapapahiya ito, iniligtas ng Panginoon yung buong pamilya para wag mapahiya. And the Lord revealed Himself to the servants first. Sino ang unang nakakilala ng miracle ng Panginoon? Bago ang lahat, yun munang mga katulong. At ngayon, kahit noon, yung mga katulong ng Panginoon, yung mga katulong na naglilingkod, sumusunod, ang unang-unang makakakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung Bible study leader ka, ikaw ang unang makakakita ng luwalhati ng karunungan ng Diyos kasi ikaw yung nag-aaral before everybody else. Kung ikaw naman yung manganganta, pinapractice mo na yung kanta, ikaw ang unang na-ministeran ng awitin, ng tono at ng mga letra. Kung ikaw ang gumagawa ng anumang ministry, ikaw ang unang-unang kaulayaw ng Diyos bago kayo magkasamang humarap sa mga tao na paglilingkuran. So the Lord revealed Himself to people who obeyed Him. Hanggang ngayon, you will see the revelation of Jesus if you obey. Kaya ang bilin ni Mary sa mga katulong, sundin nyo kahit anong iutos sa inyo. Kasi alam ni Mary na kung maghihimala ang Panginoon, medyo kakaiba ang iutos niyan. Magpapaigib ng tubig, magpapainom ng tubig na naging alak. Mahirap sundin ng isang walang pagtitiwala at walang pananalig. Very importantly, what happened in Cana is that Jesus listened to intercession. Nakinig siya sa paghihimok, sa pakikiusap ng isang tao para sa kapakanan ng ibang tao pa. At yan ay patuloy na gagawin ng Panginoon at ipapangako niyang gagawin niya na siya ay makikinig sa mga intercessors. Hindi lang kay Mary as intercessor, kundi sa lahat ng tao as intercessors. Itong example na ito that Mary interceded on behalf of the groom's family and that Jesus gave in to the intercession doesn't mean that Mary has the entire franchise to intercession. Siya kasi yung buhay noon, siya yung nakakita ng problema at pangangailangan, siya ang lumapit kay Jesus. Ngayon, tayong mga buhay din na nakakakita ng mga problema, ang siyang dapat namang manalangin at lumapit din kay Jesus para doon sa mga nangangailangan. Hindi na natin kailangang abalahin pa si Mary at utusan siya na mag-intercede for us and intercede for our relatives when we ourselves can pray to God and be the intercessor. In other words, let's take a look at what Mary did. Mary brought the need for wine to Jesus' attention. What she did was that she interceded, she petitioned. She actually prayed in behalf of someone else. The groom in particular, the groom's family in general. Ano pa po ang ginawa ni Mary? Mary encouraged the servants to obey Jesus. So niya, do whatever He tells you. And then, very beautifully, Mary receded to the background. Matapos niyang magawa ang kanyang papel, ilapit ang pangangailangan kay Jesus, ay nawala na siya sa eksena, hindi na siya pumapel, hindi na siya nagyabang doon, at hindi na siya pumagitna doon sa himala. She let Jesus do His thing. Now take a look at the servants. The servants obeyed Jesus in spite of the unusual command. It's easy to obey because of reason, because of soundness of the request, but it's not easy to obey God in spite of the unusual merit of a command. Kumisan may mga inuutos sa atin ng Panginoon na parang, ba't ko ba ito susundin? Parang hindi ito yung practical, parang hindi ito yung madali, hindi ito yung tama. Pero sumunod sila in spite of. And the servants obeyed Jesus twice. Hindi lang isa eh. Mahirap umigib dahil meron silang assignment sa bahay, umalis sila. Pero mas mahirap
sasalo ka ng tubig, ipapatikim mo doon sa master of the banquet. Dahil kumapagalitan sila, masisante sila, dahil ba't mo pinapainom ng tubig na galing sa balon yung master of the banquet? Alam ba nila na naging alak? Hindi. Sumunod lang sila in faith. They not only fetched 180 gallons of water, but they also took some of the water to the master of the banquet. They exercised faith. At sabi sa Matthew 17:20, I tell you the truth, ang Panginoon na nagsasalita, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. May pananalig yung mga servants, naging alak yung tubig. Take note, brothers and sisters, that the water was not taken directly to the master of the banquet. That it was first drawn from the well, poured into Jesus' jar, then drawn again. Hindi diniretso ang tubig mula sa balon patungo dun sa master of the banquet. Idinaan muna sa banga, which now we call Jesus' jar. Yung ordinaryong tubig, sinalok ng ordinaryong tao, nung inilagay sa banga na pinagpapalagyan ni Jesus, paglabas ng tubig, special wine na. It was in the Jesus jar that it was turned into wine. May proseso po ang himala. Sinunod nila yung proseso. Kung idiniretso nila yung tubig mula sa balon patungo sa master of the banquet, edi tubig pa rin yun. Dumaan kay Jesus Hindi na tubig lang, na iba na. Now the master of the banquet, in his own way, recognized the superiority of the Jesus wine. He praised the wine and then praised the hosts. He was clueless as to what happened. Ano to? Talagang wine expert. Marunong tumikim, marunong kumilatis ng ihahanda. Usually, binabayaran siya ng mahal para maging master of the banquet, para may quality control. Sabi niya, bilib ako sa inyo. Ang sarap pa nitong inilalabas nyo, ha? Kakaiba kayo. Ang maganda nating makikita sa kanya, nung nakatikim ng masarap, pinuri. Hindi katulad ng mga iba, nakakakain na ng masarap, wala man lang kibo, nabibigyan na ng maganda, wala man lang papuri. Siya nagpuri. Kaya aariin natin yan, napapuri kay Jesus na siyang gumawa ng himala. Yun naman mga bisita, the guests, the people, what did they do? They enjoyed the excellent wine. They never had any idea where it came from, but they became the beneficiary of someone's intercession, and because of that, they enjoyed. Meron pa na dapat pag-usapan, anong ginawa nila sa Cana? Yung mga naghanda, yung nagpakasal. The hosts invited Jesus and His disciples to the wedding. Sinabi yan, napakalinaw, that Jesus and His disciples were invited too. Mary was there, they were invited. Tama ang inimbita nila. Kung hindi nila inimbita si Jesus, naubos ang wine nila, walang himala, wala tayong pag-uusapan ngayon. Meron silang ginawang tama sa Cana, kaya may nangyaring tama rin. Ngayon, ang isa pang karakter sa Cana, yung tubig. The water. What did the water do? The water allowed itself to be turned into wine. So the water turned into wine and allowed itself to be turned into wine. So kasali rin siya sa kwento. At dahil doon, may nangyari. Ngayon, ang title ng ating pag-aaral, Do a Cana. So, napakalinaw, paano natin uulit-ulitin ngayon yung nangyari noon? How can we do what was done in Cana? What can happen now? Well, do a Jesus. You can do a Jesus. Gayahin siya. John 14:12, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this. Ang Panginoon na may sabi, kung nananalig kayo sa akin, gagawin niyo rin ang mga ginawa ko. Kaya niyo pang lampasan. I will empower you to do it. So, brother and sister, turn water into wine. Hindi naman literally. Baka naman magpabrika na kayo ng mga alak dyan. No? Baka ni suka hindi mangyari. Pero, anong kahulugan nito sa atin ngayon? Yung mas malalim na basa. That you can turn ordinary things
into special things. Kung yung tubig ginawa ni Lord na alak, you can turn an ordinary thing into a special thing. Maghahain kayo ng tuyo, imbes itambak nyo lang na patong-patong doon sa isang walang kakwenta-kwentang lalagyan, pwede nyo gawa ng formation, lagyan ng biniyak na kamatis sa gitna, gumanda yung plato, an ordinary thing became special. Yun yung concept. Kesa kung ano na lang nakalagay sa kamen nyo na hindi coordinated ang mga punda, mga sapin, pwede nyo pagsabay-sabayin yung mga magkakakulay, maganda, may design, an ordinary bed becomes a special bed. And you can apply this in every aspect of your life. You can turn ordinary events into special events. You can turn ordinary works into special works. In other words, tumigil na maging ordinary, maging special. The power of Jesus empowers us to do that. His life exemplifies that concept. So we make life much more beautiful, much more delicious. Magtataka ka naman, may tatlong nagluto, pare-pareho lang may bawang, sibuyas, kamatis. Ba't yung iba walang kakwenta-kwenta ang niluto? Nakakaantok kainin. Meron naman, nakakapagpasaya, nakakapagpasigla. Pare-pareho lang yan na ingredients, ha? Because many people don't make it special. Kung ano na lang. Pero when you pour love into your cooking, into whatever you do, it becomes special. Make life much more aromatic. Pwede namang mabango. Bakit nagtsatsaga tayo sa hindi mabango? Make life much more alive. Sabi ni Lord sa John 10:10, I came that they may have life and have it to the full. So improve, beautify everything. And when you do that, you are doing a Jesus. You are doing a Cana. Ecclesiastes 10:19, wine makes life merry. At maging si Timothy, nung may mga sirang tiyan, sabi ni Paul, stop drinking only water. You must take wine. Improve your diet. So dapat inaayos natin ang ating buhay. Hindi basta na lang. Yung mga buhok nyo, ipagupit nyo naman na maganda, hindi para na lamang mga sabukot. Yung pa naman ang crowning glory ng tao, ang daming ginagawa niyan sa tao, nadadagdagan ng kagandahan. Magdadamit ka na rin lang, kumisan magja-jogging ka sa labas, umagang-umaga, yung makasalubong mo, mga mukha naglalakad na basahan. Hindi man lang gandahan ang isusuot. Hindi naman walang isusuot hindi lang pinapaganda. Kahit naman mura, tama lang yung kulay, tama yung kombinasyon, nakakapagpaligaya ka ng tumitingin sa'yo. You can always make life nicer. And the Lord has exemplified that, turning simple water into wine. Pwede naman sabihin ni Lord, tubig na lang inumin. Di ba? But He made it special. Hindi tayo pwede siguro maghimala. Pero yung mga ginagawa natin, magkakaroon ng mahimalang effect kung lagi nating ini-improve. Like Jesus, we can provide supplies and goods and essential things to the needy. Kailangan ng mga tao dyan, mga nagugutom sa kalyeng may makain, kahit isang meal, o meron kang lugaw patrol, that's doing a Cana, that's doing a Jesus. Nagbigay ka ng kailangan ng tao. Maaaring hindi mo maibigay araw-araw, pero nadugtungan mo na isang kain, makakagawa siya ng paraan sa susunod, madudugtungan niya, may tutulog sa susunod, dumaba din yung buhay niya, nagkadugtong-dugtong. James 2:15-16, suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, go, I wish you well, keep him warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? Kaya si Lord, ang taas-taas ng dahilan ng pagpunta niya dito sa lupa para mamatay sa krus, para sa kaligtasan ng lahat nating mga makasalanang tao, pero hindi niya minaliit yung turning water into wine. Hindi niya binaliwala yung party. Wag na, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga, kaligtasan. Hindi niya yung binaliwala. Kasi bawat moment ng tao, mahalaga. Kasi yung moment na yun ang nagdudugtong-dugtong para bumuo ng isang buhay. So paano mo papahalagahan yung buhay in general when you don't give special attention to buhay in particular? Yung mga particular ang nagdudugtong-dugtong para magkaroon ng general. Kaya we pay attention to details. May bahay ka, tumutulo, hindi mo malang gawin yung bubong. Tuwing na lang na umuulan, ang daming latang mga nandyan, mga lata ng floor wax, mga kawali, nakaabang sa tubig. Napaka-inconvenient.
Kung wala kayong running water, meron kayong mga balde-balde, isang buong bahay, iisa yung tabo. Nasaan ang tabo? Nasa banyo. Nasaan ang tabo? Nasa garden. Hindi damihan, ang mura-mura naman yan eh. Maraming mga tao, kaya lang nahihirapan, hindi kasi sila nagpapasyang dalian ang buhay nila. Hindi dahil sa pera. Kung gusto, nagagawa naman. So dapat ini-improve. Do a Cana. Do a Jesus, provide for other people's happiness. Yung mga iba, killjoy. Pag may nagpa-party, nagagalit, naiinis. Parang sa Noli Me Tangere o El Filibusterismo, si Doña Consolacion, may party sa Bandaron, pinahuli niya yung mga nagpa-party kasi hindi siya kasali. You know, the Lord went to a party and said, wala nang wine, He produced it. No, masarap siyang kasama. Hindi siya killjoy. So extend other people's happiness. May bakasyon kayo, be cheerful. Hindi yung nagbabakasyon kayo, tapos nakasimangot ka. Pati happiness ng iba naapektuhan. You attend a party, you attend a gathering, be cheerful. Hindi ka naman nabubuhay sa sarili mo lang eh. You minister to others. Minsan may nakikita ko mga kasalan na ganyan, naninimangot yung nanay ng bride o yung nanay ng groom. Bihirang manimangot yung tatay. Lagi yung mga nanay yung sambusarga ang muka. No? Pagka hindi gusto yung mga in-laws. Eh minsan lang ikakasal yung anak mo, maninimangot ka pa dyan, wala ka na rin naman magagawa. Huwag kang killjoy. Diba? Let people enjoy. Romans 12:13, share with God's people who are in need, practice hospitality. It's a brand that Christians are known for. That we are kind. That we not only give food, but we give delicious food. Kaya lagi kong ina-encourage sa mga tao, nagbibigay tayo ng mga bagay-bagay para sa mga kapuspalad, sa ating Kuya Cares. Huwag naman puro luma, magbigay kayong bago. Nung magbigay si Jesus ng wine, hindi third class eh, first class. So bakit tayo magbibigay ng second class? Eh di ba siya ang halimbawa? Kristiyano, munting Kristo. Siya na yung nagpakita. How about Mary? We can do a Mary. Bring people's needs to Jesus' feet. Pray. Intercede for others. Utang na loob mga kapatid, huwag nyo nang pag-uutusan si Mary. Sasabihin mo pa, Mary, pray for us. Ikaw na ang mag-pray. Ba't mo inuutos sa kanya? Kaya si Mary nag-pray noon para doon sa mga tao kasi buhay siya noon eh, nandun siya. Ngayon, tayo yung buhay. Tayo yung nakakakita, tayo yung mananalangin. Hindi natin binabali, wala si Mary. Pero ang point, huwag niyo siyang gawing utusan. Intercede for us, intercede for us, pray for us. Bakit hindi ka ba pwede mag-pray? Ang prayer is for all. At yan ay ministry, pananagutan ng lahat. Sabi sa James 5:16, pray for each other. So don't ask Mary to intercede for you now. Don't ask the saints. You intercede. Huwag mo i-assign sa kanila yung dapat ikaw ang gumagawa. Ask living persons to intercede. Don't talk to people who are now in the other world. Nasa kabilang buhay na sila. No? Any godly person can be a good intercessor. Sabi sa Bible, the prayer of a righteous person has great power in its effects. So do a Mary, encourage people to obey Jesus. Di ba sabi ni Mary sa servants, do whatever He tells you? So whenever you encourage people to obey Jesus, you're doing a Mary, you're doing a Cana. Why? Because it is in obedience that we see to believe. That we obey, then we see. Pagka sumusunod ka, nakikita mo eh. Kaya importante. And like Mary, recede to the background. Huwag na yung nag-intercede ka para sa isang tao, gumaling siya, tapos ikaw ngayon kayabang-yabang, kita mo na, pinagpray kita, di ba? Manahimik ka na, magpray ka, tapos manahimik ka katulad ni Mary, hindi na siya pumapel nung meron ng himala. Intercessors are just that, intercessors. Kaya kuminsan naman, yung mga intercessor, kahit yung mga intercessors ng church, yumayabang. Akala mo wala nang event na pwede mangyari kung hindi sila nandun. Akala mo wala nang pwedeng desisyon na gawin yung church kung hindi mo na ipinag-pray ng intercessors. Nagkakaroon ng self-importance. Mary receded to the background after interceding. Tulad ni John the Baptist sa John 3:30, sabi niya tungkol kay Jesus, He must become greater, I must become less. Napakahalaga. We can also do a servant. Obey Jesus, not only once, but twice.
not only twice, but endlessly, and obey Jesus in spite of the inconvenience, the seeming impracticality of some of his teachings and commands. 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. We can also do a master of the banquet, and that is to recognize and praise Jesus' superior wine. Whenever somebody ministers to us, we recognize that somebody and we recognize God who enables him. Dapat ang mga Kristiyano appreciative. Ipinagdiriwang natin ang kagalingan ng Diyos, ang kagandahan ng kanyang mga ginagawa, at tayo'y masagana sa pagpupuri sa Diyos at maging sa ating kapwa. Bumubukal sa ating bibig ang mga papuri. Then we can also do a guest. Tulad ng mga guests sa kasalan, enjoy Jesus' wine. Enjoy God's good provisions. Enjoy life's beauty and aroma and flavor. Hindi vain ang magparty, maghandaan, kumain ng masarap, uminom ng alak. Pinatunayan yan ni Jesus dahil yun ang una niyang himala. Yung paglilingkod sa mga kawawa, mga kapuspalad, may sakit, kamukha rin ng pag-enjoy ng isang masarap na pagkain. Lahat yan can glorify God. Kaya sabi, whatever you do, whether you eat, or whether you stand, or whether you pray, do all for the glory of God. Kasi yung iba, akala nila pag religious na sila, hindi na sila kakain ng masarap, puro dalang pagtitiis. Tingnan nyo yung mga guests, they celebrated and enjoyed life. It is also in the mandate of the Lord. Sabi niya, I came that you might have life and have it abundantly. Have it to the full. So do not spoil a party. Enjoy the moment. Enjoy every blessing without guilt. So long as you don't steal it and you don't do anything ungodly, just to enjoy it. Ecclesiastes 9:7-8. Eat your food with gladness. Nakita nyo, eat your food with gladness. Pagkain, celebrate it. Hindi, ay, ito na naman. Eat your food with gladness. And drink your wine with a joyful heart. For it is now that God favors what you do. Always be clothed in white, and always anoint your head with oil. Now, baka naman nakaputi na kayo lahat bukas. Ang init-init kasi sa Israel, kaya maginhawa yung linen na puti. Kaya sabi ni Solomon, always clothe yourself in white. Ang ibig lang niyan sabihin, siyempre, be comfortable, be presentable, at magmukha ka dapat mabango. No? And always anoint your head with oil. Paginhawahin mo ang iyong katawan. Bahagi rin yan ng tunay na pananampalataya. Kasi inaalagaan mo yung ibinigay sa'yo ng Diyos at nagpapakasaya ka. Nilikha ka ng Diyos para sumaya, hindi para lumungkot. So ang pagsasaya ay isa ring uri ng pagsamba. We can also do a host. Itong mahalaga. Super important. Invite Jesus to your wedding. Invite Jesus to your event. Invite Jesus to your life. Lahat ng ito'y naganap dahil inanyayahan nung may bahay, nung may handa, si Jesus. Naanyayahan niyo na ba si Jesus sa inyong buhay? Naanyayahan niyo na ba si Jesus sa inyong bahay? Sa inyong puso? Naanyayahan niyo na ba? Kasi pag inaanyayahan si Jesus, nandun siya, nagkakaroon ng himala. Revelation 3:20, Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. Simple lang naman ang style ng Panginoon eh. Ando sa pintuan, kumakatok. Sino man na magbukas, papasok siya at makikidulog sa hapagkainan. Sa Middle East, lalo nung araw, ang nakikihapag sa'yo, kumakain, kasabay mo, ibig sabihin, ibibigay niya ang buhay niya sa'yo. Para sa'yo. Kaya kung may tent, ang isang tent dweller, at doon sa bunganga ng tent, doon sa may bukana, pinakain ka doon, bisita ka, tulad ng ginawa ni Abraham nung dumating ang Diyos. Pinapakita niya sa lahat ng mga kapitbahay niya na walang pwedeng gumalaw sa iyo doon. Dadaan muna sa ibabaw ng kanyang malamig na bangkay bago ka magalaw. Ibibigay muna niya ang buhay niya sa iyo. Kaya pag sinabi ni Lord, I stand at the door and knock, and if you open, I will come in and eat with you. Ang sinasabi lang niya, ibibigay ko sa inyo ang buhay ko.
Walang makakagalaw sa inyo na hindi mo nadadaan sa akin. At ano lang kailangan gawin ng tao? Magbukas ng pinto. Magbukas ng puso. Kung meron man sa atin ngayon na hindi nyo pa nagagawa yan in a very formal and official and a clear way, buksan nyo ang puso nyo kay Jesus. Sabihin nyo in your own words, "Come in, Jesus, be my Lord and Savior." And He will come in. Walang mga drama-drama, walang mga formula-formula, anumang wika, anumang paraan, pagka binuksan nyo ang puso nyo, papasok si Jesus. Pinapasok nyo na ba si Jesus sa inyong mga problema o sinosolo nyo? Pinapasok nyo na ba si Jesus sa inyong family life? Nag-aabang lang siya. So just like this host, you want wine? Yung water ng buhay nyo, gusto nyo maging wine? Yung pangangailangan nyo, gusto nyo matugunan? Yung saya nyo, gusto nyo magtuloy at gumanda palalo? Invite Jesus into your life. At ngayon, isa pa, we can do a water. Gayahin natin yung tubig. Yung tubig, hindi lang basta tubig yan. Lagi ang symbol of life. Kaya nga si Lord is the living water. No? Allow Jesus' servants to draw you from your well, put you into Jesus' jar, and then draw you again. Ang Panginoon, may mga inuutusan. Kita niyo yung tubig, nasa balon, pumayag siyang kunin. Nagpalagay siya sa jar, tapos kinuha uli, isinerve. Ganon din tayo eh. Tayo na sa ating mga balon, ating mga buhay, activities, interests. Then, a servant of the Lord texts you. Bible study tayo. Hinuhango ka sa balon. Niyayaya ka, worship tayo. Niyayaya ka, halika, sali tayo sa couples fellowship. Yung mga tao naman, ayaw nilang maabala. Gusto nila, nandun lang sila sa balon. Pero yung pumapayag na sila'y masalok, madala sa jar ni Jesus, sa fellowship, sa Bible study, sa worship, nagiging masarap na alak sila. Hindi lang sila tubig na may butete. Kasi ganun sa balon, ano? May mga kiti-kiti na mga nakatira. Gumaganda ang kalagayan pag ang tao pumapayag na yung mga lingkod ng Panginoon, sila'y kunin sa kanilang kanilalagyan at dalin sa banga ni Jesus. So just like the water, you allow Jesus to touch you, to turn you into wine. And then, once you have become wine, to use you to minister to others, to give flavor, happiness to others. So ano po ang ating kalagayan ngayon bilang tubig? Tayo ba'y nandun sa balon, nilalangoyan ng mga kitikiti, nandun sa dilim, o tayo ba'y nagpahango na at nalipat na tayo doon sa banga ni Jesus, kung saan may ginagawa siyang himala? At kung napaghimalaan na tayo, nahipo na niya, na bago, tayo naman ba ngayon ay iniinom-inom na ng iba para sila sumaya at masyahan? Nakapaglilingkod na ba tayo? Pinakikinabangan na ba tayo ng Diyos para magkalat ng kasiyahan, kagalakan, at kagalingan? Kasi ang alak nun, gamot din yan. So, hindi ka titigil na maging tubig sa balon. Dapat malipat ka sa jar. At pagkatapos nun, hindi ka hanggang doon lang. Maglilingkod ka na. Papakinabangan ka na para sa ikasisiya at ikabubuti ng kalagayan ng kapwa. Matthew 5:13, you are the salt of the earth. Many great things happened that day in Cana. Jesus' glory was revealed. Bakit natin pinag-aaralan? So we can do a Cana. And through our cooperation, we can declare God's glory, we can benefit, and we can give great benefits to people. Aming Diyos, salamat sapagkat mga kwentong ito ay punong-puno ng aral. Ituro niyo sa amin, Panginoon, kung ano ang mga pwede namin gawin. How we can do a Jesus, a Mary, how we can do a servant, how we can do a master of the banquet, how we can do a host, or a water. Iba't iba na mga paraan. Pwede namin magawa lahat, pwedeng kombinasyon, iba't ibang panahon. Buksan niyo po ang isip namin, Panginoon, at nang pakinabangan namin ng napakagandang kasaysayan na ito, at makita namin kung paano ang buhay namin lalong gaganda. Dinadalangin namin ngayon ang mga kapatid na
ang buhay, tubig pa lang, nandun pa lang sa balon, hindi pa nasasalok. Turuan mo kami, Panginoon, na kami mismo ay mag-volunteer na lumabas doon, pumasok sa jar ni Jesus, mapaghimalaan ng iyong anak na si Jesus, maging masarap na wine. Pampagaling, pampaligaya, pampabigay ng ginhawa at kasiyahan. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang mga personal na dapat namin gawin para ito'y maganap sa buhay namin. Higit sa lahat, kung may mga kapatid kaming hindi pa nag-aanyaya kay Jesus, hindi pa nagbubukas ng puso, ito ang panahon. Manalangin tayo ng tahimik, mga kapatid. Hingin natin sa Panginoong Jesus ang mga personal applications ng message na ito. At kung may mga kapatid na nais magbukas ng puso sa Panginoon, right now, pray to God, open your hearts, and receive Jesus into your heart. And He will be there forever, as He promised. Yumuko tayo at manahimik sa ilang saglit.